Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, mapayapa, pinagpala at matagumpay na buhay para po sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po ako muli para magbahagi ng mabuting balita na kapahayagan ng Diyos na nais iparating sa bawat isa sa atin. Ngunit bago po ako magsimula, ay nais ko muna pong manalangin sa katagumpayan ng kapahayagan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Welcome Holy Spirit. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal, Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na siyang mabuti, na patuloy na gumaganap, nagbibigay ng buhay, ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, na sa mga pagkakataon na ito, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na siyang gumaganap sa aming buhay. At kami iyong mga anak na siyang patuloy na nagpapasako sa iyong dakilang kapangyarihan na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Nalalaman mo, O Diyos, ang laman ng aming puso't isip. Nalalaman mo, Panginoon, at nasisiyasat mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Humingi kami ng awa at habag sa mga pagkakataon na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumapit at magpasakop sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming karumihan. At maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang kahabagan mo, sa kapatawaran na patuloy na ibinibigay at pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pahiram mo. Maraming salamat sa mga pagsubok na patuloy namin, Panginoon, nararanasan at patuloy na sinusolusyonan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na nagaganap sa aming buhay. Ngayon at sa mga susunod pang sandali, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat. Kulang ang salitang salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya at pagpapala na siyang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito. Ikaw po ang Diyos na maluwalhati. Pagpalain mo ang lahat ng manunood at makakapakinig ng tinig na ito. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis, at ang bawat salitang mamumutawi sa aking labi ay ang mabubuting balita na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, at ikaw po ang Diyos na maranasan na presensya ng lahat ng makakapanood at ng lahat na makakapakinig, Panginoon, tinig na ito. Ikaw po ang Diyos na nag-utos na maganap ang dakilang kalooban mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga buhay mong patutuo sa aking buhay. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang mga panukala mo na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng may nakaramdaman, ang lahat ng may kabigatan, ang lahat, Panginoon, ng may mga kahilingan sa kanilang buhay. Ay patuloy mong abutin at iparanas, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan at maramdaman ng bawat isa sa amin na merong Diyos na patuloy na kumakalinga, nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Pagtagumpayin mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito. Maghain ka, O Diyos, ng isang makapangyarihan na punong-puno ng pag-ibig at mainit na handog, Panginoon, na haing buhay ng mga buhay mong salita sa bawat isa makakapakinig, at ang bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa aking labi ay magrema, Panginoon, sa puso ng bawat isa na may pahintulot na nagmumula sa iyo. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na mapapurihan at maluwalhati at maidakila sa kapahayagan na gagawin mo ito. Speak up, Jesus, and take over, Holy Spirit, sa mga pagkakataon na ito. Inaangkin ko po, O Diyos, ang katagumpayan ng kapahayagan mo ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At bago po tayo magsimula, ang atin pong topic ay ang mga oportunidad sa gitna ng kabiguan. Ang gospel po natin ay hahanguin sa Genesis 50:20-21. At ang sabi po sa kapahayagan sa Genesis 50:20-21, ang sabi dito sa kapahayagan ng Genesis 50:20-21, at tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot
aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata, at kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. Amen. Minsan po, tayong mga tao, may mga plano tayo na hindi natutupad. May mga plano tayo sa buhay na hindi nagtatagumpay o nangyayari. Dahil bakit? Kasi meron po tayong mga desisyon na nauuwi sa kabiguan. Hindi po para manghina tayo o kaya mawalan tayo ng pag-asa o kaya po ay magmukmuk tayo sa isang tabi dahil tingnan natin kawawa ang ating sarili. Kundi po, makita natin sa ating sarili na sa kabila po ng kabiguan ay merong oportunidad na ipinapakita at ipinapahayag na gustong ipabatid sa atin ng ating Panginoon sa atin bilang tao upang tayo po ay lumago. Na kung uunawain po ng bawat isa sa atin na ang kabiguan po ay merong sikreto na oportunidad sa buhay natin, sa mataas na potensyal na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya minsan po tayong mga tao na nagpa-plan na akala natin eto na po yung para sa atin, akala natin tuloy-tuloy na, akala natin okay na tayo sa ganito, tapos biglang nauuwi tayo sa kabiguan, di ba? Masakit po sa bawat isa sa atin, sa puso natin, nasasaktan po tayo kasi hindi natin matanggap kung bakit nangyari yun. Minsan sinisisi po natin yung sarili natin, okay naman ako, na parang nagawa ko naman yung the best ko, na parang nangyari naman sa akin na nagampanan ko naman yung pinakamabuti, pero bakit ganun? So nagtatanong po tayo, bakit? Pero kung uunawain po natin mabuti, meron pong nais na ipabatid ang Diyos sa bawat isa sa atin na sa oportunidad ng na sa kabiguan ay meron pong opportunity. Marami pong opportunity na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Na minsan po tayo pagka nabibigo na ayaw na natin tumayo, gusto na lang po natin umiyak, magmukmuk na lang po tayo na yung mga karanasan nating masasakit, yun po yung naghuhulma sa atin para mas lalo po tayong tumatag, lumakas at magtiwala sa ating Panginoon. Na ang kaloob po na biyaya ng Panginoon sa atin, sa gitna po ng kabiguan, ay meron pong tinatawag na blessing in disguise. Tingnan po natin sa Kawikaan 16:9. Sabi po ng mensahe sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Ito po yung message ng Panginoon na tayo pong tao ang nagpaplano, subalit po ang Panginoon ang nagpapahintulot at nagpapatagumpay. So nasa Panginoon po ang katagumpayan ng lahat ng bagay. Kung ito pong ibibigay sa atin, ipagtatagumpay tayo or mabibigo po tayo. Minsan yung mga nagaganap po sa atin is parang may meaning po sa ating buhay na minsan hindi po yan ang para sa atin. Kaya po nangyari yan ay merong higit na gusto ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. So ito po yung pag-aaralan natin. Gaano po ba nakakaapekto sa buhay ng tao ang kabiguan? Dito po sa, tingnan muna po natin sa message sa Job 36:15-16. Sabi po dito sa Job 36:15-16, inililigtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkapighati at ibinubuka ang kanilang mga pakinig sa pagkapighati. Oo, hahanguin kanya mula sa kagipitan hanggang sa luwal na dako na walang kagipitan, at ang malalagay sa iyong dulang ay mapupuno ng katabaan. Pero gaano nga po ba nakakaapekto sa buhay ng tao ang kabiguan? Hindi po ba nagkakaroon tayo? Ito pong message ng Panginoon dito sa Aklat ng Hope. Ito po yung kaligtasan na ibinibigay niya. Pero sa kabiguan po natin, nakakaranas po tayo ng kapighatian, nakakaranas po tayo na depression or anxiety. Kapag meron po tayong ganito na nai-stress po tayo, ang naiisip po kaagad natin ay gusto natin magpakamatay niya. Hindi po yan naiiwasan ng mga tao na yung kaisipan na yan, na gusto na kaagad magpakamatay. Kahit pa yan minsan mga mahilig manalangin, mahilig na lumapit sa Panginoon, hindi po yan naiiwasan. Hindi nila maililihim sa sarili nila. Lalo na kapag may mga pagsubok na mabibigat, meron pong isang parte sa kaisipan na ayoko nang mabuhay. Gusto ko na lang pong mamatay. Kasi hindi kayang harapin lahat ng masasakit dahil ang sakit nga naman.
Pero may Diyos na patuloy na nagsasabi at nangangako sa atin na ililigtas na tayo at hahanguin niya tayo sa kapighatian. Ano pa po ang mga apekto sa buhay ng tao kapag po tayo nabibigo? Yung balisa, nababalisa po tayo. Parang di tayo makatulog na maayos, di tayo makapag-isip na maayos. Kapag balisa po, kung ano-ano na po ang mga naisip natin, natataranta po tayo. Kasi bakit hindi natin alam kung anong gagawin natin? Isa pa, nawawalan po tayo ng kapayapaan sa puso. Kasi naapektuhan po tayo ng kabiguan. Yan po yung mga epekto sa buhay natin sa loob ng kabiguan. Nawawalan po tayo ng kapayapaan, nawawalan po tayo ng gana. Natutulala po tayo kasi yun na, yung inaakala natin, pinakamasakit na pangyari sa buhay natin na parang wala ng direksyon, wala nang mapupuntahan kasi yun na yung kalagayan natin na minsan kung iisipin po natin parang ilulubog ko ba yung sarili ko sa gantong katatayuan. Tingnan po natin yung sarili natin na bigong-bigo ka na, walang-wala ka nang mapuntahan. Tinutulungan mo pa yung kabiguan na ibagsak mo yung sarili na gusto mo pang maging kawawang-kawawa. Pero sa kabiguan, meron pong opportunity. Merong opportunity. At sa sinasabi sa Aklat ng Hope na ililigtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkapighati at hahanguin niya mula sa kagipitan hanggang sa luwal na dako na walang kagipitan at ang malalagay sa iyong dulang ay papupuno ng katabaan. So may pangako po ang Diyos. Sa bawat kabiguan natin, palaging merong pagsalo ang Diyos sa mga buhay na salita na siyang magliligtas at magpapalakas sa bawat isa sa atin, sa ating pagkataong. So yan po ang apekto sa ating buhay. Pero may pangako po ang Diyos sa ating buhay na may kaligtasan at katubusan at pag-angat niya sa atin sa mga pinagdaraanan po natin. So bakit po hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang kabiguan? Tingnan din po natin dito sa Aklat ng Job 5:17. Sabi po dito sa Job 5:17, narito maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa pangalawang pag-aaral natin kung bakit po hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga kabiguan sa ating buhay, ay sinasaway po ng Diyos, kaya huwag po nating walang kabuluhan ang pagsaway na makapangyarihan sa lahat. Sinasaway po tayo ng ating Panginoon kasi meron po tayo mga desisyon na mga mali-mali sa ating buhay na hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya pinapahintulutan niya upang matuto po tayong manalangin kasi baka nakakalimot na po tayong mag-pray. Nakakalimot na po tayong mag-pray. Hinihingi rin ng Panginoon na hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lang sa material na bagay. Hindi lang dun sa mga bagay na gusto natin na hinahanap natin sa ating buhay na yung kaluluwa natin ay uhaw na uhaw. Kaya po, pinapahintulot ng Diyos na mabigo ang tao para lumapit sa Kanya at manalangin. Ang sabi po sa 1 Thessalonica 5:17-19. Sabi po sa mensahe sa 1 Thessalonica 5:17-19. Tingnan nga ninyo. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonica 5:17-19, magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So yun po, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari itong mga kabiguan ito sa atin para matuto po tayong manalangin. Manalangin ka, kapatid. Pinapag-pray ka ng Panginoon, kapatid. Ang sabi niya, kaya ka nabibigo ng ganyan. Hinihingi niya sa Espiritu mo na makipag-isa kang dibdib. Makipagniig ka sa Espiritu ng Panginoon at manalangin ka. Hindi lang ikaw, kapatid, maging ako, pinapapanalangin ng Panginoon. Pero itong kapahayagan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nais ipabatid sa atin, na kaya tayo nakakaranas ng kabiguan sa ating buhay, ay gusto tayong katagpuin ng Diyos dahil meron siyang sinasabi na hindi natin naririnig. So ano pa po? Bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari itong mga kabiguan ito sa atin? Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng masasakit na karanasan. Nagsasalita ang Diyos. Hindi tayo nakikinig kapag masaya ang buhay natin, kapag masarap ang mga pinagdadaan natin. Bakit?
Sino ba makakarinig sa tinig ng Panginoon kapag nasa kasarapan ka? Kapag nasa kasiyahan ka? Siyempre nasa kasaganaan ka, bakit maririnig mo ang Diyos? Ay ang pinapanginoon mo ang material na bagay. Pero kung makikinig tayo sa ating Panginoon, sumisigaw ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng masasakit na mga karanasan. Sumisigaw ang Diyos sa masasakit na karanasan. Ngayon, kapag nasasaktan tayo, paano sumisigaw? Literal ba? Kapag nasaktan ang puso ng tao, ano ang gusto nating gawin? Magmokmok lang, mahiga lang, umiyak, mabalisa, madepress. Pero dun sa mga ganong karanasan natin, nangungusap ang Panginoon. Ang gusto ng Diyos, makinig ka. Itahimik mo ang bibig mo. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Manalangin ka. At pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa John 13:7, sa mensahe ng Panginoon sa John 13:7, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Ang mensahe ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi para saktan niya tayo, hindi para iparana sa atin na kawawa tayo, hindi para pabagsakin tayo, o manghina tayo, o manlupaypay tayo, or mawalan tayo ng gana sa buhay. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, makinig tayo sa kanyang tinig, marinig natin siya, kasi nangungusap siya sa puso ng bawat isa sa atin, sa gitna ng kabiguan ng bawat isa sa atin. At hinahayaan din ng Panginoon na mangyari ang mga magsakit na karanasan na ito upang alisin niya tayo sa maling sitwasyon ng buhay at ilagay niya tayo sa tamang direksyon ng ating buhay. Minsan, ina-align ka ng Panginoon sa pinaka-purpose ng buhay mo. So, inilagay ka niya sa ganung sitwasyon, hindi para saktan ka or tanggalin ka niya sa ganung sitwasyon, mabigo ka sa ganung sitwasyon, para ibigay niya sa iyo yung pinaka-the best na offer ng buhay na bigay ng universe na para sa iyo talaga. So, yung mga ganun is parang lesson mo lang para matutunan, para lumago ka bilang tao. May matutunan ka sa buhay na leksyon din ng ibang tao para sa iyo. So, yung energy ng kapwa na ginagamit ng Panginoon para magkaroon ka ng kabiguan, magkaroon ka ng painful memories, ay hindi para pahinain ka or saktan ka, kundi para i-redirect ka ng Panginoon sa tamang destinasyon ng buhay mo na para sa iyo. Kapag halimbawa nabibigo tayo, iilan sa atin ang nakakasurvive kasi hindi na makamove on sa ganun. Pero kung matatag yung pananampalataya natin at naniniwala tayo na merong Diyos na tatawid o tutulong sa atin, ipagkatiwala natin ang buong buo sa Kanya. Minsan hinuhulma din tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. So kaya pinapahintulutan niya yung ganung sitwasyon para alisin niya tayo sa ganung kalagayan at ilagay tayo sa tamang direksyon ng ating buhay. Kasi minsan baka nawawala na tayo sa ating direksyon, nawawala na tayo sa sarili natin, parang nahuhumaling na tayo sa ganun, na hindi naman talaga yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi baka chine-chase natin or hinahabol natin yung bagay na hindi para sa atin, or baka niyayakap natin yung buhay na hindi naman talaga para sa atin. Ayaw ng Diyos na maa-attach tayo sa material na bagay kasi siloso ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, balansehin natin ang buhay, alalahanin natin siya, tayo'y manalangin at magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya. So yung mga nangyayaring ganitong masasakit na kabiguan para sa atin is redirection sa ating buhay at alisin tayo sa maling sitwasyon. Kasi baka nasa kapahamakan pala tayo. Kasi baka hindi pala maganda yung kalalagayan natin. So ipagpasalamat natin minsan kasi blessing in disguise. Kaya nangyari yun. Kasi bakit? Baka palalim ka na ng palalim sa kapahamakan. So baka hindi ka talaga para doon. Kaya huwag tayong magtampo sa Panginoon. Huwag na tayong manghinayang. Kasi may dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari yan. So number 3, kailan ba dumarating ang oportunidad na dala ng kabiguan sa atin? Kailan ba pumapasok yung mga opportunity tinatawag na blessing in disguise? Blessing in disguise. Kailan ba yung dumarating? Basahin muna natin sa Kawikaan 3:5-6. Sabi ng Panginoon dito, sa Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong
mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga buhay na salita. Na dumarating ang oportunidad sa ating buhay, dala ng kabiguan, kapag natuto tayong sumuko o magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kapag halimbawa, bigat na tayo, huwag na nating kalabanin ang Diyos. Huwag na tayong parang magmukmuk pa. Huwag na tayong parang ahayaan lang natin na sobrang sakit. Idulog mo sa Panginoon, kapatid. May tuhod ka, iluhod mo yung tuhod mo. O kung hindi ka naman sanay na nakaluhod, pwede kang maupo. Ipikit mo yung mata mo, manalangin ka. Kausapin mo ang Panginoon. Buong puso tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan o kaalaman na lahat ay kaya nating gawin. Hindi po natin kaya. So, sumuko tayo sa harapan ng Panginoon at magpakumbaba tayo sa harapan niya. Dahil doon, sa ganong sitwasyon ng pagsuko natin, dumarating ang opportunity na kaloob niya. Binababa ng Holy Spirit ang wisdom na para sa atin. Ipinapaisip ng Diyos, itinuturo ng Panginoon. Dahil pag nabigat na tayo at hindi mo na kaya, anong dapat mong gawin? Sumurrender ka sa harapan ng Panginoon. Kasi wala naman tayong mapupuntahan. Wala tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. So ano pa po? Kailan pa dumarating ang oportunidad na dala ng kabiguan sa atin? Kapag po tinanggap natin sa sarili natin na hindi natin kaya. Hindi po natin kaya ang lahat ng bagay. Huwag nating sarilinin na, ay kaya ko pa. Hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan magsimba. Hindi ko na kailangan manalangin. Kayang-kaya ko na. Hindi ko na kailangan. Kasi uso na ngayon ang cellphone. Kapag may cellphone tayo, libang na libang po tayo sa lahat ng ating ginagawa. So minsan, nagbabrowse ka lang, parang nalilibang ka, akalang, pero hindi. Sa isip mo lang yan, pero sa puso mo, nagsusumigaw ang puso mo na manalangin ka. Gusto ng Diyos na lapitan mo siya. Gusto ng Panginoon na tanggapin mo sa sarili mo, hindi mo kaya, huwag kang maangas, kapatid, ang yabang mo. Hindi mo kaya. Nandun ka na sa pagtanggap, sa pag-surrender. Ngayon, tanggapin mo naman sa sarili mo na mali ka din at hindi mo kaya na mag-isa. So yung lesson, kailangan nating yakapin na may itinuturo din yan sa ating buhay. Doon lang papasok ang opportunity kapag natuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at inamin natin sa ating sarili na hindi natin kaya ang mga nagaganap. Hindi mo kaya, kapatid. Hindi mo kaya mag-isa. Sabi mo, kaya mo mag-isa. Kaya mo mag-isa sa salita mo lang. Pero kailangan mo ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang tao, hindi ka kayang dipahan ng tao. Pero ang Diyos, kapag ibinigay mo sa Kanya ang iyong sarili at ipinagkatiwala mo, may kakaibang lakas. Iba yung lakas sa pagkataong loob na hindi mo maunawa. At hindi masayod na kapayapaan na kaloob ng Panginoon kung saan nanggagaling. Ang peace na nagmumula sa Panginoon ay hindi kayang matarok ng kaisipan ng tao. Kapag ang Diyos ang kakampi mo, sino ang kalaban mo? Sa Kawikaan 10:27-28, sabi ng mensahe ng Panginoon. Sabi ng mensahe sa Kawikaan 10:27-28, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalao ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ipinapakita dito ng mensahe ng Panginoon. Kung tayo'y patuloy na lumalapit sa Kanya at nagiging matuwid sa harapan ng Diyos at tayo'y takot sa ating Diyos na buhay, patuloy niya tayong iingatan at bibigyan ng kasiyahan sa ating puso't isip. Ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumababa ng kapangyarihan na maranasan ng bawat isa sa atin ang Kanyang presensya. At pumapasok ang oportunidad na kaloob ng Diyos sa kabila ng kabiguan kapag hinayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Sa Romans 8:28, sabi sa Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. So malalim ang pagkakapahayag ng Panginoon dito sa Kanyang mga buhay na salita. Na kung hinahayaan natin ang ating Panginoon na siyang kumilos sa ating mga buhay, malalaman natin, makikita natin ang kabutihan na nais niya para sa atin. So yung presence ng Panginoon sa ating buhay
ay patuloy na mararanasan ng bawat isa sa atin kasi hinahayaan natin siyang kumilos. Niyayakap natin ang kapangyarihan ng Diyos na meron siyang magagawa sa ating buhay. Nasabi ng Panginoon, alinsunod sa kanyang nasa. Siya ang nagpapahintulot at nagpapatagumpay ng kanyang mga panukala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pumapasok ang oportunidad na ito kung hinahayaan lang natin ang Panginoon na gumanap sa ating buhay, kung pinapahawak natin ang ating buhay sa Kanya. At ano-ano po ba ang mga sikretong oportunidad sa gitna ng kabiguan? Una po, kapag halimbawa nabibigo po tayo, sa paglaya at pagtanggap po natin sa sitwasyon, siyempre tinatanggap po natin ang lahat ng mga nagaganap sa ating buhay. Tanggap na po natin na masakit, tanggap na natin na parang ipinagpapaubaya natin sa ating Panginoon. Habang tinatanggap natin, nagkakaroon po tayo ng paglaya. May kagaanan sa ating buhay. Nalalaman mo kasi yung kahinaan mo. Nalalaman mo bilang tao na sa kabila po ng kabiguan, sa mga blessing in disguise na yan, kung uunawain lang po natin, lumalaya po tayo sa pagtanggap natin sa sitwasyon. Kasi pumapasok po yung kapayapaan na kaloob ng Panginoon. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 12, 9-10. Sabi ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 12, 9-10. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. So yun po yung sikretong oportunidad sa gitna po ng kabiguan natin. Sa pagtanggap po natin sa ating sarili, sa mga kahinaan po natin, nandun po ang kalakasang kaloob ng Panginoon sa atin. Yung sinasabing, kapag ako'y mahina, ako'y malakas, bakit? Wala kang kakampi. Ang Diyos ang kakampi mo, na siyang patuloy na magtatanggol sa iyo. At sa pagtanggap po natin sa ating sarili, sa pagtanggap natin ng mga kabiguan, na tinatanggap natin sa ating buhay, na tayo'y mahina at nabigo na tayo, na wag na po nating labanan, mas lalo po tayong tumatatag. Habang hinuhulma po tayo ng ating Panginoon at sinusubok po tayo ng buhay, mas lalo po tayong tumatatag sa kabiguan. Tatatag ka ba sa mga karangyaan? Tatatag ka ba kapag puro masarap na nararanasan mo? Mapalad ang mga taong sinusubok ng Diyos at hinuhulma dahil nagiging kang matatag, nagiging kang mas malakas sa mga darating pang pagsubok. Yan lang ba ang purpose ng buhay? Puro pagsubok? Mapalad ka rin kapatid habang nabubuhay ka at may pagsubok ka. Ibig sabihin, buhay ka pa. Kaya magdiwang ka kapatid kasi ang Diyos ay sinasamahan ka pa. Ang patuloy at paulit-ulit kong sinasabi na ang dito sa lupa, habang ang tao ay nabubuhay, ang Diyos ay tagapagligtas. Ngunit kung ikaw, ngunit kung ang tao ay namatay na, ang Diyos ay hukom. Hindi ka na maririnig ng Panginoon kapag kapatay ka, kaluluwa ka na. Maririnig ka pa ba? Pero ang pinakadakila sa lahat na binigay ng Panginoon sa atin ay ang buhay dito sa ibabaw ng lupa, na binigyan tayo ng karapatang makapanalangin at lumapit sa Kanya, dahil yan ang pinakamisyon ng tao, ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya huwag mong ikahiya kapatid kapag binigyan ka ng pagkakataon na makapanalangin, makapaglingkod ka sa Kanya. Sagarin mo yung buhay mo kasi ang Diyos ang mag-iingat at maghahawak sa iyo kahit saan ka makarating. Wala kang ibang kakampi, ayaw sa iyo ng tao, pero ang Diyos hindi ka iiwanan at hindi ka papabayaan. So hinuhulma tayo ng Panginoon sa lahat ng mga karanasan natin sa ating buhay, maging sa ating mga pagsubok na nararanasan at mga kabiguan na ay may sikretong oportunidad. Ayan po yung mga sikretong opportunity na nakikita natin sa ating sarili. Sa pagtanggap natin, nagiging tayong malaya. Mas nagiging tayong payapa sa pagtanggap ng kabiguan. Bakit? Tanggap mo na nagkamali ka. Tanggap mo na hindi mo kaya. So payapa ka. Ang sabi ng Panginoon, magpahinga ka sa akin, sa pamato. Dito sa Mateo 11, 29-30. Sabi ng Panginoon sa Mateo 11, 29-30, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking
kalakasan. Dito pa lang sa pangako ng Panginoong Jesus na siyang nangangako sa atin. Pasanin natin ang pamatok na kaloob ng ating Diyos dahil may kagaanan na kaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag nanalangin tayo at tumatawag tayo sa ating Panginoong Jesus, nabibigyan ng tuwa tayo, mas lalo tayong pinapagaan at pinapayapa ng ating Diyos na buhay dahil tinatanggap natin sa ating puso, sa ating buhay na hindi natin kaya. So yun po yung sekretong opportunity na nalalaman natin sa ating sarili. Ang peaceful life, payapa ang puso at isip mo, kapatid. Sa kabiguan, sa kabila ng kabiguan, hindi ka balisa, payapa ka, pinapayapa ka ng Diyos. At higit sa lahat, tumatatag tayo habang tayo hinuhulma ng kabiguan sa ating buhay. Habang sinusubok tayo ng ating buhay, ay pas lalo tayong tumatatag. Sa Isaiah 48:10, sabi sa Isaiah 48:10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Masakit po talaga ang paghulma ng Panginoon para sa bagong buhay na gusto niya para sa atin. Kasi hindi po tayo ng Panginoon idadaan sa masarap na sitwasyon, kundi makikilala natin ang ating sarili, ang ating pananampalataya. Tinitingnan ng Diyos na dinadalisay niya tayo sa apol. Dinadalisay ang buhay natin para mas lalo tayong tumatag, lumapit at kumapit sa Kanya at magtiwala na meron siyang magagawa sa ating buhay. At higit sa lahat, ang sikretong oportunidad po ng kabiguan sa ating buhay. Nakikilala mo ang sarili mong kakayahan. Bakit? Pag bigo ka, anong nararanasan mo sa buhay mo? Magmukmo ka lang dyan. Iilan lang ang nakakaligtas. Iilan lang ang nakakaalis sa depression at anxiety. Yung iba niyayakap na gusto nila palaging ganun. Pero kung matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon, hahayaan mo ba yung sarili mo nakahiga ka lang dyan? Lumaban ka, kapatid. May pag-asa ka pa. Ganyan talaga ang buhay at mas lalong habang lumalapit ka sa Panginoon, sinusubukan ng Panginoon ang kakayahan mo kung talaga bang buhay ang pananampalataya mo, hanggang saan ang kaya mong gawin na kasama mo siya. Hamunin natin ang Diyos. Kung ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo, tanungin mo siya kung talagang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sabihin mo sa Kanya, samahan ka niya hanggang sa dulo. Wala tayong ibang kakapitan at lalapitan. Kumuha ka ng lakas sa Panginoon at ang pagkataong loob mo ay ibibigay ng Diyos, ang pinakamalakas at pinakamatatag na bersyon ng buhay mo. Hindi lang yun. Ang Diyos ang nagpapala sa mga tao na naghuhulma upang sa kabiguan malaman mo ang sekreto sa sarili mo na kaya mo, na may kasama ka, may kakampi ka. At doon mo makikilala ang sarili mong kakayahan at kapag once nakabangon ka, nakasama mo ang Panginoon, meron kang bagong buhay. May pag-asang ibibigay ang Panginoon sa iyo at may bagong liwanag. Huwag mong akalain na ay nagkamali ka na, parang wala ng pag-asa. Tao lang tayo, pare-pareho tayong tao. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng tao ay lumalapit sa Panginoon. Iba-iba man ang pagsubok sa buhay. Ang lahat ng tao kapag lumapit, pare-pareho lang ang problema pinagdadaanan. Pare-parehong nagdadalang hati. Pare-parehong umiiyak at nalulungkot. Pero ang taong lumalapit sa Panginoon at nagtitiwala sa Diyos, na merong buhay at pag-asa, tagumpay na nagmumula sa Panginoon, ay hindi naman binibigo ng Panginoon. At nalalaman natin na patuloy na nagbibigay ng katagumpayan at pag-asa ang Panginoon sa ating buhay. Kapag nasiyasat natin at nagpakumbaba tayo sa Panginoon, na nagkamali tayo, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Huwag mo nang paulit-ulit na sisihin pa na parang wala na meron pa. Pwede ka pang magbago sa lesson. Kaya ang nangyayari sa buhay mo, kapatid, ay lesson lang. Para sa susunod na hakbang mo, ay mas maging maayos na. Tsaka lahat ng taong nakakaharap natin, ay minsan part ng journey ng buhay natin. Para malaman natin na may kailangan din baguhin sa sarili natin. Vice versa, hindi lang ikaw na kailangan mong ayusin ang sarili mo. Meron ka ding lesson na ibibigay sa kanila. Kaya kahit tinapat sa taong yun, meron ding kailangan realization siya sa buhay niya. So huwag kang magsisi na baka mali ka, na baka nagawa mo naman yung the best mo o perfect na sana yung ginawa mo, pero wala pa rin. Huwag ka nang malungkot, kapatid. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo kasi hindi ka para dyan. Isa lang ibig sabihin yan. Pag nabigo ka sa isang sitwasyon, merong nais ang Panginoon na mas malaking revelasyon sa buhay mo. So sabi sa Kawikaan 14:10, nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan at ang taga-ibang lupa ay hindi nakikialam ng kanyang kagalakan. So dito,
ipinapakita ng Panginoon na tayong mga tao, nalalaman natin ang sarili nating kapaitan, ang kabiguan. Alam mo sa sarili mo. At pag tinanggap mo yan, andyan naman ang Panginoon, handa kang yakapin. Huwag mo nang sisihin yan sarili mo. Huwag mo nang sisihin na nagkamali ka, na parang wala nang, meron pa. Huwag kang mawawala ng pag-asa kapatid. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Marami pa dyan mga tao ang dumadaan din sa kabiguan, pero hindi rin sumusuko. Merong mga kulang-kulang, may mga diferensya pa ang katawan, kulang pa may mga kapansanan. Pero ikaw na buhay at kumpleto ka naman, lumaban ka kapatid. Huwag mo na sisihin yung sarili mo, huwag ka na magmukmuk. Manalangin ka, kasi ang revelation ng Panginoon ay napakadakila. So ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Wala kang meron, pero pinakakain ka naman ng Panginoon. Yung mga hinihiling mo, tinutupad naman. Natatapos ang buong araw naman ng mapayapa at ipinagtatagumpay naman ng Diyos. So ano ang kulang para sa iyo? Mapalad ang tao na siyang dumadanas ng mga kabiguan sa buhay, na patuloy na nakakaranas ng mga pagsubok dahil merong Diyos na pwedeng lapitan at tawagin sa oras ng ating kapighatian. At merong Diyos na siyang gaganap sa ating buhay. So ito mga pinagdadaan natin, huwag natin paulit-ulit na sisihin ang sarili natin. Huwag na natin, kasi yung trauma, minsan, nare-realize natin, ay, nagkamali ako. Hayaan mo na yun. Kasi sila, nag-move forward din sa buhay nila. So ikaw, huwag ka na mag-stuck doon. Huwag ka nang magmukmuk. Pwede ka pa, maligo ka na. Today, ayusin mo na yung sarili mo, then mag-pray ka, isipin mo kung ano pa yung pwede mong gawin, kasi hindi ka naman ipapahamak ng Panginoon. Gagawa pa rin ang Panginoon sa buhay mo, sa mabuting intensyon na nais ng puso mo at naka-align ka sa tamang direksyon na kalooban ng Panginoon para sa iyo. Hindi ka papabayaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. So itong mga sinasabi ko ay kalooban to ng Panginoon. Base sa mga karanasan ko sa aking buhay na nag-aaral at naghahayag ng mabuting balita ng kaloob ng Panginoon, ipinaranas muna sa akin ng Diyos upang maipahayag at maishare ko po dito sa kapahayagan na ito. Hindi po ako nagmamalaki or humihingi ng kahit na anong salapi para manood kayo sa aking video. Kundi kalooban ng Panginoon na ipahayag ko ang kabutihan niya at patuloy na makilala ang Diyos. Ingatan nawa ng Panginoon ang mga buhay na patutuo niya sa aking buhay at ang mga panukala niya na gusto niyang ibahagi sa aking buhay. Ang Diyos ang nagsasalita, ang Diyos ang nangungusap. At mas lalo pong lumalalim ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ito po yung mga sikretong oportunidad na kaloob ng Diyos sa ating buhay sa gitna ng kabiguan natin ng mga nararanasan. At mas lalo po tayong nagkakaroon ng matatag na relasyon sa ating Panginoon dahil alam natin sa sarili natin na wala naman po tayong malalapitan. Amen po ba? Tama po ba ito sinasabi ko? Na ang sikretong oportunidad, nakikita natin, nagkakaroon po tayo ng realization sa ating buhay na mas lalo po nating palalimin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Minsan naliligaw po kasi tayo, kaya hinahayaan ng Diyos na mangyari yun para mas lalo pong lumalim ang relasyon natin sa Kanya. Tama po ba? Ang sabi po sa awit 34:18. Sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen. Ito po yung sikretong opportunity sa gitna po ng kabiguan, sa lahat ng mga sakit na nararanasan natin. Mas lalo pong napapalapit ang Diyos sa atin. At mas lalo pong tayong napapalapit sa Panginoon. Hindi po napapalapit ang Panginoon kasi ang Panginoon nandito na pala sa atin. Nasa puso na natin. Hinihintay lang po niya tayo na lumapit sa Kanya, magpasakop at magpakumbaba sa Kanyang harapan. At sa kabiguan po natin, may realization na mas lalo po tayong kumapit sa pananampalataya dahil wala po tayong ibang malalapitan. Patatagin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Wala kang kakampi kapatid. Lalo na kung nasa malayo ka, kung OFW ka, tapos nabigo ka. Walang tutulong sa iyo. Kahit sino pang Poncio Pilato ang kontakin mo sa cellphone mo, mababalisa ka lang. Ipikit mo yung mata mo, iluhod mo yung tuhod mo. Manahimik ka kasi ang Diyos nangungusap sa iyo. May gustong sabihin ang Panginoon na nais ipahayag sa humanity sa pamamagitan mo. So kung ikaw mag-isa ka ngayon at napapanood mo itong video, o hindi ka man mag-isa at nakakapanood ka itong video, hindi para ipagyabang ko or magmalaki ako sa harapan ng video na, kundi base sa aking karanasan, sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, katulad mo rin ako na tao lang na nabibigo. Subalit sa aking kabiguan, sapat ang isang araw o 2 araw
na paghintay sa tinig ng Panginoon na nangungusap sa akin para magkaroon ako ng panibagong lakas sa aking buhay upang makahakbang ulit ako para sa buhay na ganap at kasiyasiya na gusto ng Panginoon. So huwag tayong magmukmuk. Ang kabiguan natin ay palaging blessing in disguise. May opportunity. So pag hindi ka para dyan, ibig sabihin may mas malaking bagay na gustong mangyari ang Panginoon para sa iyo, kapatid. So sa Isaiah 43, 2-5. Sa Isaiah 43, 2-5, ang sabi ng mensahe ng Panginoon, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyo. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alog sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto at ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong lupa. So sagot tayo ng ating Diyos. Ang lalim ng kapahayagan ng Panginoon, magbibigay ang Diyos ng mga taong tutulong sa iyo sa kabila ng kabiguan mo. Minsan may mga taong ayaw po sa iyo. Hindi lang sa iyo. Itong word ko na to, may mga taong ayaw sa iyo, ayaw sa akin. Pero hindi po natin mapipilit ang sarili natin. Hindi natin mapipilit ang ating sarili. Na lahat tayo nakakaranas ng ganito, na kabiguan. Minsan nga po, sa kabila ng kabiguan, walang gustong tumulong sa iyo. Pinandidirihan ka, iniiwasan ka, lalayuan ka nila. Minsan wala ka pong kakampi kasi minsan kapag nagkukwento ka sa kanila, lalo ka pa nilang i-degrade. Huhusgahan ka, ayaw nila sa iyo. Minsan, ayaw ka nilang kausap kasi akala nila nagdadrama ka. Ayaw ka nilang kampihan. Ayaw ka nilang maunawan kasi sila man sa sarili nila ay hindi nila kaya yung kahinaan din nila. So wala kang kakampi. So yun nga po, hindi lahat ng tao mapiplease natin. So sa kabila po ng kabiguan natin, walang nais tumulong sa'yo. Sino ba ang gustong-gusto lumapit sa'yo na ang pangit-pangit mo? Sino ba ang gusto lumapit sa'yo na ang dumi-dumi mo? Sino ba ang gustong-gusto sa'yo lumapit na ang sama-sama ng itsura mo sa paningin ng tao? Sino ang gustong lumapit sa'yo? Wala kang kakampi kapag may problema at nabibigo ka. Kundi sarili mo lang at ang Panginoon ang kakampi sa'yo. Ang Diyos ang lalapit sa'yo. Ang Diyos ang malalapitan mo. Ang Diyos ang magiging kakampi mo. Wala kang ibang malalapitan. Wala kang ibang pwedeng pagkatiwalaan. Sa oras ng kagipitan mo, sa oras ng kabiguan mo, sa lahat ng painful memories mo, ang Diyos lang, ang Panginoong Jesus, ang handang tumulong at sumaklolo sa'yo. Hindi lang sa'yo, kapatid, maging sa akin. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na siya nagmamahal. Ang Panginoon nating buhay na patuloy na nag-iingat at nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos na kumukupkup na siyang patuloy na nagbibigay ng buhay sa bawat isa atin. Nagbibigay ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng liwanag sa ating buhay. Yan ang magiging kakampi natin at yan ang patuloy na magtatanggol sa iyo, kapatid. Hindi lang sa iyo, maging sa akin, maging sa atin na may pinagdaraan ng kabiguan. Hindi lang kabiguan, maging karamdaman. Maging mga mahirap na bagay sa ating buhay. Ang Diyos ang magiging kakampi natin. Sabi po sa Exodus 14:14. Sabi po ng mensahe sa Exodus 14:14. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Ang Diyos po ang gaganti kung magtatanggol sa atin. Ang magkikipaglaban para sa atin. Hindi natin kailangan gumanti sa mga taong gumawa sa atin na hindi maganda. Hindi natin kailangan gantihan sila ng dahas o kaya gumawa tayo ng masama. Hindi na po natin kailangan pahirapan ang sarili natin. Kasi ang Panginoon na siyang nangangako sa atin, ang siyang gaganti sa lahat ng taong gumawa sa atin hindi maganda. Matuwid at makatarungan kung humatol ang Panginoon. Kung minsan pagbabatahin ka niya ng panandali ang panahon, pero ipapakita ng Diyos sa iyo kung paano kanya ililigtas, kung paano kanya itatayo, paano niya dudurugin sa harapan mo ang mga kaaway mo. Kaya magtiwala ka, kapatid, sa Panginoon. At ayaw man ng mga taong nasa paligid mo sa iyo, ay merong Diyos na patuloy na pipili sa iyo at ipagtatagumpay ka. Ang nais lang ng ating Ama ay magtiwala tayo sa Kanya, manampalataya na may gagawin siya sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ama naming Diyos na mabuti, banal at makapangyarihan sa lahat,
Pinupurit, pinapasalamatan at dinadakila at karapat dapat ka Panginoon purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po Panginoon sa katagumpayan na kapahayagan mo ito. Sa napakainit at makapangyarihang pagsama mo sa mga pagkakataon na ito. Sa kapahayagan mo sa mga buhay mong patutuo na siya Panginoong ibinibigay at ibinababa sa amin ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa mga kabiguan na aking nararanasan na patuloy na may solusyon na ikaw ang Diyos na mabuti't dakila na magpapakita sa mga tao kung sino ka. Ikaw po ang Diyos na aking pinagkakatiwalaan ng aking buhay. Ang Diyos na kumakalinga sa akin at patuloy na kumukupo. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa akin, Panginoon. Sa bawat deklarasyon ng iyong mga buhay na salita na mga kapahayagan mo ito, ay patuloy ko pong nararanasan ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga taong nanood at nakapakinig. Maranasan po, Panginoon, palagi ang kaligtasan, ang presensya mo at ang kapayapaan sa kanilang puso't isip at kaluluwa. At maranasan ng bawat isa ang buhay na ganap at kasiyasiya sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo na meron kang magagawa. Pagpalain mo ang mga taong may karamdaman na magkaroon, Panginoon, ng kagaanan at kagalingan sa kanilang buhay. Simula ulo hanggang talampakan ay lumaya sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Sa mga taong may kabigatan, na may mga dinadalang hati at may mga inaalala. Bigyan mo rin, Panginoon, ng kapayapaan at kagaanan sa buhay ng bawat isa na may katugunan na nagmumula sa iyo. Sa mga tao, Panginoon, na nagkamali, sa mga tao, Panginoon, na nais magbago, patuloy mong hipuin ang puso't isip ng bawat isa na huwag nilang sisihin ang kanilang sarili at makasilay, Panginoon, ng panibagong pag-asa, panibagong buhay na nagmumula sa iyo. At lusawin mo, Panginoon, ang mga nakaambang panganib sa aming buhay. Patuloy mo po kaming ingatan, kalingain, at paranasin, Panginoon, ang iyong presensya na ang pagyakap, Panginoon, ng mayaman mong pakikisama ng Espiritu Santo ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Sa pagtatapos, Panginoon, ng panalangin kong ito, sa lahat, Panginoon, na makakapanood at makakapakinig, ay bumaba, Panginoon, ang mapaghimalang kamay mo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo, Panginoon, ng pagpapala, ng kasagana at katagumpayan ang bawat isang naririto, Panginoon, na nakakapanood at nakakapakinig, Panginoon, ng panalangin mo. At maingatan kong palagi, Panginoon, ang mga buhay mong patutuo at ang mga panukala mo, Panginoon, na nais mong ipahayag palagi sa mga tao sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na maranasan po namin, O Diyos, ang pagsama ng Espiritu Santo sa aming buhay. At katagumpayan, Panginoon, sa kapahayagan mo ito ay inaangkin ko na po. Maraming salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Basbasan mo po, O Diyos, ang panalangin kong ito at ang kapahayagan mo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po.